Sa muli, magandang gabi po at tayo po ay magbabasa dito po sa ating ginagawang daily devotion at nandito na po tayo sa 1 Samuel chapter 30 at ang aking pong isi-share dito po sa verses 1 to 4 po. Excuse po. At ang sinasabi po sa talatang ito, ang pakikidigma sa mga Amalekita. Ikatlong araw nung sina David ay makabalik sa Siglag, samantalang wala sila. Lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kani-kanilang asawa at mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kaiyak. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng madalang salita. God bless everyone. Good evening po sa ating lahat. Tayo po magdi-daily devotion dito sa 1 Samuel chapter 30 verse 5 to 8. At ang dalawang asawa ni David ay nabihag sa Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw bawat tao dahil sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. At sinabi ni David kay Abiathar na saserdote na anak ni Ahimelech, sinasamo ko sa iyo na dalhin mo ito. Rito ang ipod. At dinala noon ni Abiathar ang ipod kay David. At sumangguni si David sa Panginoon na pagsabi kung aking habulin ang pulutong na ito, ay aking kayang aabutan sila. At sinagot niya siya, iyong habulin sapagkat tunay na iyong aabutan ang walang pagsalang pagbabawi mo ang lahat. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 30 verse 9 to 12. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita kasama niya hanggang sa batis ng Besor, ang 600 niyang tauhan, ngunit pagdating doon 400 na lang ang nagtuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Sa daan, may nakita silang isang kabataang Egyptyo. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Binigyan nila ito ng tinapay na igos at 2 kumpol ng pasas. Matapos kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. 3 araw at 3 gabi pala siyang hindi kumakain ni uminom. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 30 verses 13 to 16. Ito po ay para kay Sister Hasmin and family. Ito po ang nakasaad. Tinanong siya ni David, "Sino ang amo mo? Taga saan ka?" Sumagot siya, "Isa po akong Ehipsyo at alipin ng isang Amalekita. Iniwan ako ng amo ko. 3 araw na po ang nakaraan dahil nagkasakit ako. Bigla po namin sinalakay ang mga Keretiyos sa Nigib, sa lupain ng Juda at ganun din ang katimugang bahagi ng Nigib na tinitirhan ng mga angkan ni Caleb. Sinunog din po namin ang Siklag." Nagtanong si David sa kanya, "Masasamahan mo ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin?" Sumagot siya, "Opo, kung may pangako niyo sa pangalan ng Diyos na hindi niyo ako patayin o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko po kayo sa kanila." Kaya sinamahan ng Ehipsyo sina David sa mga Amalekita. Doon nadatnan nila ang mga Amalekitang nagkakalat na kumakain, uminom at nagkasasayahan dahil marami silang nasamsam sa lupain ng mga Pilistiyo at Juda. Yun lang po, maraming salamat. Purihin Panginoon, God bless.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 30 verses 17 to 21. Ito po ang nakasaad. Sinalakay sila ni David at ang mga tauhan niya mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga Amalekita maliban sa 400 kabataang lalaki na sumakay sa kamilyo nila at tumakas. Nabawi na David ang lahat ng kinuha sa kanilang mga Amalekita, pati ang dawalan niyang asawa. Walang nawala, bata man o matanda, lalaki man o babae, o kahit ano pa sa mga nakuha ng mga Amalekita. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos nakuha rin niya ang lahat ng tupa at baka, at pinauna ang mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan ng iba pang mga hayop habang sinasabi, ito ang mga samsam para kay David. Na makarating na sina David sa lambak ng Besor, sinalubong sila ng 200 niyang tauhan na hindi nakasama dahil sobrang pagod. Lumapit sina David sa kanila at binati niya ang mga ito. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 1 Samuel Kapitulo 30, versikulo 22 hanggang 26. Ito po ang nakasaad. Pero may masasama at walang silbing mga tauhan sa nagsabi, hindi sila dapat bigyan ng bahagi ng mga nasamsam natin sa Amalekita dahil hindi naman sila sumama sa atin. Kunin na lang nila ang mga asawa at anak nila at umalis na sila. Sumagot si David, mga kapatid, hindi tama yan. Huwag ninyong ipagdamot ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Iningatan niya at tayo at tinulungan magtagumpay sa ating mga kaaway. Sino sa tingin niyo ang makikinig sa inyo? Dapat bigyan ang lahat. Pareho lang ang bahagi ng mga nagpaiwan para magbantay sa kagamitan at ng mga sumama sa labanan. Ang tuntuning ito ay ginawa ni David para sundin ang mga Israelita at ipinatpatupad pa rin ito hanggang ngayon. Nang dumating sila sa Siklag, pinadala niya ng ilang bahagi ng mga nasamsam nila ang mga kaibigan niyang tagapamahala ng Juda, kasama ang mensaheng, ito ang regalo ko sa inyo galing sa mga masamsam namin sa mga kaaway ng Panginoon. Yan lang po. Maraming salamat po rin ng Panginoon. God bless. Magandang pagpapalang gabi pa sa ating lahat. Ang aking pababasahin na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 30 verses 27 to 31. Dinadalan din niya ang mga taga Betel, Timog, Ramat, Jatir, Aroer, Sipmot, Estemoa at Rakal. Gayon din ang mga taga Jeramel at Sineo, pati ang nasa Horma, Borasan, Atak, Hebron at ang lahat na lugar na narating ni David at ng kanyang mga tauhan. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita.